Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Balik po tayo at pasensya na dahil late naman yung ating reaction dito sa pag-interpolate po ni Senator Marcoleta dito kay Marcos Lacanlaw na nasa land transportation na po siya. ASIC siya doon. At ang question sa kanya ay ano ba ang qualification mo kumbaga at na doon ka napunta? Ito kasi pong si Marcos Lacanlaw mga kababayan ay hindi ba siya yung nag-accompany kay Tatay Diggs, former President Duterte sa The Hague. Ito po mga kababayan, tuloy na question siya, ano to? Ano bang qualification mo? May training ka ba? Bakit ka napunta dyan? Kasi siya po ay, kung hindi ako nagkakamali, ay special envoy sa transnational crime siya. Sabi nga niya, bakit ka napunta sa LTO? So kung makikita po ninyo mga kababayan, parang kumbaga nahihirapan siya na depensahan yung sarili niya through dito kay ang sponsor yata itong nga si Senator J.V. Ejercito, Senator J.V. Ejercito din, parang di ko alam kung nangingiwi lang siya or something, parang hirap na rin siya na kumbaga ipagtanggol itong posisyon ni Lacanlaw. Ito kasi si Lacanlaw, nakakuha ako ng picture. Mukhang kaibigan ba ito ni Lisa? Nagtatanong lang naman ako dahil wow. Parang tuloy na papagbintangan na ano ba to? 'Di ba? Kasi hindi naman talaga daw dapat. Ito po si Lacanlaw kasi mga kababayan, hindi ba ay na-contempt siya noong nagkaroon ng hearing si Senator Amy tungkol po sa pag-kidnap kay Tatay Digong. O na-contempt siya, di ba? Kasi kung ano-anong pinagsasabi niya, ayaw, di ba? Kung ano-ano mali-mali, kumbaga yung kanya mga sinasagot. At di ba, nasita siya ni Senator Bato de la Rosa. Pero mga kamabayan, pakinggan po natin siya. Si Senator Marcoleta, talagang dito po para sa akin, parang ipinapakita lang talaga, hindi man siguro sinasadya ni Senator Marcoleta, kaya na-appreciate ko po talaga yung ganyang klaseng senador na talagang diretso lang. Straight arrow talaga siyang senador Nagtatanong siya. Ang laki po, di ba ang laki-laking department niyang LTO na yan, ang pera dumarating dyan, nandyan yung mga balita noon na kinaiinisan natin yung mga korupsyon. Hindi naman natin sinasabing mangungurap itong tao na to. Tapos yung pera po, yung budget, hindi naman biro yung budget na ibibigay sa kanila. Kung wala pala siyang di ba, yung kanya palang credential ay hindi naman pala tugma dyan sa pagkalaki-laking posisyon. Para po sa akin, itong administration na to ay parang talagang sila ay parang bayad kaibigan or bayad utang, di ba? Na doesn't matter na kung anong klaseng or kalidad ng tao ang ilalagay mo. Hindi ko naman po minamaliit ikaw, Marcos Lacanlaw. Sinasabi ko lang talaga, sana naman, yung talagang merong yung linya ng kanilang trabaho ay talagang pang LTO. So, pakinggan po natin ito mga kababayan kasi, again, parang wala talaga silang respeto sa buwis ng taong bayan kung sino na lang ilagay nila. Kasi parang hindi katulad po ni Tatay Digong noon, talagang naglagay siya, kumuha siya ng mga tao na may kakayahan, kumbaga. May kakayahan doon sa linya ng trabahong ibinigay sa kanila ni Tatay Digong. Ito, parang nakikita natin madalas kung
kung sinong kaibigan, kung sinong may utang, nakita naman natin kahit naman si meron diyang tao na hindi naman talaga dapat napapwesto, kumbaga, mukha lang naman na binaraso dahil gusto ng tao na yon, nandyan ka, parang ikaw ang, bakod, di ba? Anyway, pakinggan po natin siya. Talagang nakaka-appreciate talaga yung ganitong mga senador na tinatanong ka talaga, bakit ka nandyan? Diba? Pakinggan po natin mga kababayan ito. Ano to? Bayad utang? Or dahil kaibigan kita? Or dahil gumawa ka ng bagay na gusto kong trabahuhin mo? Dahil kahit mali yan, kahit illegal yan, kahit baluktutin pa natin, ginawa mo yan? O ito, si Tori. Example. Ito na naman tayo, kay Lacanlaw. Si Boyeng, tingnan mo. Parang sunod-sunod na lamang po, nakikita natin itong ganitong klase. Diba? Pakinggan po natin ito. Senator Dante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, the head of the LTO was recently replaced by a new one. May I know the name of the current head of the LTO, Mr. President? Assistant Secretary Marcos Lacanilao, Your Honor. Is the new head of the LTO. May we know, Mr. President, if the current LTO head has been trained Yan. in the transportation sector to merit replacement of Attorney Vigor Mendoza, the last one that I knew to be the head of the LTO. Ayan na agad. Unang tanong, siya ba ay train? Kumbaga, na mag-head or ma-posisyon dyan sa posisyon na yan sa LTO. Your Honor, Mr. President, he is beside me right now. He said that he has been active in the motoring sector and at one time part of in one of the investigation in one of the issues in the LTO in sometime 2008-2009. May we know, Mr. President, how active or to what extent he is so active in the motoring sector? Tagal. Your Honor, Mr. President, according to the LTO head, he was active in the motorsports before, car racing and motorcycle racing, Your Honor, Mr. President. Car racing, ha? Mr. President, pagka ikaw ba ay nasa car racing or anumang klaseng racing yan, o horse racing halimbawa, does that qualify you automatically as head of the LTO? Alam po ninyo, Mr. President, doon lamang po sa mga core functions ng LTO, to name a few, issuance of licenses and permits, motor vehicle registration, enforcement of LTO laws, adjudication of traffic cases, collection of revenues for the government. Nandiyan pa yung napakarami po. Why do you think he merited to be the head of the LTO by being a car racer, Mr. President? Ikaw naman. Grabe ka naman. Ito tagalan talaga.
Your Honor, Mr. President, the LTO head said that he was formerly an ASEC of the civil defense and also was involved in yung pong kanilang family was part of had a bus company. Bus And company? his previous jobs, he said that he was really active in the motoring industry and also importation of cars. So What? more or less yun po yung kanyang knowledge po Importation? about itong mga vehicles and all, Mr. President. I can sense the difficulty, Mr. President, in trying to show some credentials to relate himself to the Ba? transportation sector. O dahil ba you own a bus company, for example? O nasama ka sa mga car enthusiast o nakapanood ka ng pelikula about the vehicles? Kasi po ang pinag-uusapan natin, Mr. President, napakalaki po ng problema ng ating transportation industry. Hanggang ngayon po without belittling the efforts of the previous occupants of that office, Mr. President, hanggang ngayon po talaga, pagka po pinag-usapan ng EDSA, EDSA lang po. Sasakit na po lahat ang ulo natin. Pagkatapos, ngayon po, meron na namang mag-head. Hindi ko nga po alam kung bakit tinanggal yung dati. Bakit po ba tinanggal yung dati, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, they bow down to the wisdom of the President. No? There was sort of a rigodon within the DOTR family. Yung po LTO head dati, si Atty. Vigor Mendoza is now with LTFRB. Si current LTO Director Lacanilao came from the Office of LT Cooperative Office of Transportation. Si Guadis napunta po sa Office of Transportation Cooperatives. Dati po si Director Lacanilao po yung nanggaling doon. So, ay di ba? Si Director Lacanilao, saan naman po galing? Ay, sorry, ambassador pala siya ng transnational crime pala. Ito si Marcos Lacanilao, Your Honor, the current head of LTO. So, it was the decision of the President, prerogative of the President na nagkaroon po ng rigodon doon po sa DOTR attached agency, Your Honor. So, mga kababayan, nagkaroon ng rigodon. So, ano yan? Nagkaroon ng rigodon. Oh, teka muna, sino bang kukunin natin? Oh, sila Canlao. Yun na lang, ganun yun. Wala man lang rigodon lang ang excuse ninyo kaya siya napunta doon. Hindi kaya, huwag na lang magsalita. Mr. President, siguro po hindi na-advise na mabuti ang Presidente kasi kung galing pala siya sa transnational crimes, ano naman pong connection sa transportation? Ang alam ko po, the present occupant of that office is Special Envoy for Transnational Crimes. Tama po yun? SETC. Tama po. Kayo po yata yung naghatid sa dating Pangulo Ayan na. nung siya po ay nasa Villamor Air Base. Kayong sumama para sa dalhin sa The Hague. Tama po? Tama po, Your Honor. O yun lamang po siguro yung transport-related activity na pwede nating isangkot sa inyo. Other than that, wala. At ang mahirap pa po, Mr. President, hindi naman kotse ang ginamit mo, aeroplano ang ginamit mo, so hindi ka rin dapat sana ron eh. Kung tricycle ang ginamit mo para dalhin mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague, mula nung March hanggang ngayon, baka hindi ka pa nakarating. Sa layo nun. So wala din eh. Mr. President, ako po nangangamba lang sapagkat napakalaki ng problema ng transport sector natin. Licensing na licensing lang. Yung pag-i-issue lang ng plate ng mga sasakyan. Registration. Enforcement ng ating LTO laws. Paano niyo po i-undertake ang napakarami pong sagutin na ito? Wala naman po kayong training. Ano po ba yung academic discipline ng ating bagong ASEC ng LTO, Mr. President? Kaibigan. Your Honor, Mr. President, according to our LTO Director, as additional credentials, he's a road safety advocate and he is a civil engineer by profession, Your Honor. Ano po? Civil engineer po. Ang dami pong civil engineer sa Pilipinas. Nang dahil po ba safety engineer kayo, ang gusto ko po sanang malaman,
ano po ba yung mga naging katangian ninyo, ang training ninyo, ang mga credentials ninyo dahil hindi po biro-biro ang opisinang pinasok ninyo? Correct. Nang dahil lamang po sa rigudon, gano'n lamang po yun. I don't think the Yan. President was advised very well. Marami naman po siyang pwedeng ilagay bakit po kayo nagaling sa Set C? Kaya ang nilagay. O sige, dahil nirigudon sana kayo, baka kayo na po siguro ang naging executive director ng PCTC. Di ba? Kasi, kung hindi ako nagkakamali, yun ang Philippine Center for Transnational Crimes. Parang magkalapit. Pero para dalhin po kayo sa LTO, masyadong malayo po yun Di ba? Is my observation valid, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, we just defer to the wisdom of the appointing authority, Your Honor. So, hindi rin naman daw nila, they were also caught by surprise nung nagkaroon po ng rigudon. Oh. So, they just have to follow orders, Your Honor, Mr. President. I will not question the wisdom of the appointing authority, Mr. President. I never will. Only the President can appoint anybody, nobody else. Ang problema lang, baka hindi siya in-advise ang mabuti. Kasi kung halimbawa, dadaan niya sa Commission on Appointments, siguradong hindi siya papasa, Mr. President. Senator Marcoleta, siguro naman, by now, alam na natin, kahit hindi po yung pumasa, sigurado, ibabalik na naman yan. Dahil yun nga tingnan naman natin, example natin. Si Boying. Oh, hindi po ba? Kahit na anong complain, kahit na anong meron siya na dapat ay hindi siya man lang mapasali dyan, kahit sa listahan, ay nakasali siya. Di ba? It took about two OICs. Nagkaroon ng unang OICs dyan sa ombudsman. Pagkatapos hindi pa rin nakuha yung kanyang clearance. Ano nangyari? Nagkaroon na naman ng panibagong OICs. Ibig ko pong sabihin, itong administrasyon na to talaga, hindi ko po alam kung talaga may respeto pa sila talaga dito sa gobyerno, sa taong bayan na nagpapasweldo sa kanila. At talagang kung gusto nila regardless. Opinion ko lang. Kasi nakita na natin many times na Because meritocracy, I think, is fundamental. That is the only way wherein the checks and balances of the legislature will come in. Without questioning the appointing authority, but we can assess the competence, the merit and fitness of the appointee. Now we're talking about the budget, Mr. President. We're going to entrust to the head of the LTO the budget that they required to execute the programs for 2026. The concern is, kung wala naman po kayong training sa gagawin ninyo, diba? Baka po may papangako po ba ninyo ng budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos doon sa kanyang dapat nakapuntahan, considering na hindi naman po kayo talaga nakaakma doon sa posisyon na dapat sana ay naibigay doon sa talagang karapat dapat, Mr. President? Well, Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, since LTO will be directly under the OSEC, they will really monitor and make sure that they will function and the reforms that need to be instituted will be done. So yan pong commitment ng Secretary Lopez natin. In fact, meron nga akong ditong side Meron din pong appointee ron na hindi ako pabor no, na political appointee na we should appoint people who have the technical skills and know-how and knowledge para hindi masayang, not political appointees. I'm talking about the PNR chairman who was recently appointed. Sayang po ang ating pong PNR. Yan po ang advocacy natin, railway system. Nag-appoint po ng isang dati naming konsihal na who had a lackluster record kahit bilang konsihal. Kaya nga, minsan nasasayang, minsan nakakapagtaka rin. Ako rin, Mr. Chair, nagtataka rin ho ako minsan. Nangihinayang po ako sa posisyon. We should be appointing people who have that capability and knowledge in position para hindi ho nasasayang. Salamat po sa sagot. Ako naniniwala talaga ko na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor Kung magicero po siguro, tatanggapin ko. Kung po sabihin, Mr. President, nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague? Ito po bang kabayaran, Mr. President? Ayan. Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin.
Mm. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron eh. Mm. Tama po, Mr. President? Nako, ayan na. Your Honor, sabi po ni Asik Lacanilaw, siya nga po, he confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, Hindi na wala po namang siya. pagdududa doon and there's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what authority did you accompany the former president to The Hague, Netherlands? According to Asik Lacanilaw, being with the OSCE, they are on top of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. Kaya What po do siya you po mean kasama. they are on top of the Interpol, Mr. President? Does he mean, Mr. President, he is the local counterpart of the Interpol in the Philippines? Yung pong PCTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun nga po. Yan po. The PCTC is the Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top of transnational crimes. Kayo po ay special envoy. But Diba? the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that that was regular. According to Asik Lacanilaw, that meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to accompany the former president to The Hague, being the head of OSCE. Tapos yung PCTC po is the operational arm under OSCE, Your Honor. Pansinin po ninyo ha, mayroon daw po siyang dokumento. Pakinggan po ninyo ang susunod na tanong. Hindi niya alam kung anong nasa document na yan. Mr. President. So yun po yung kanyang personality or credentials for being the former president. Can you give us a copy of that document, Mr. President? According to Asik Lacanilaw, it's with the Office of the President, Your Honor. Ano po? Nasa OP daw, sa Office of the President. Or the Office of the Executive Secretary. Can you get the copy? He will try to request for a copy, Your Honor. What does the document say, Mr. President? Di ko alam. Oh. According to Asik Lacanilaw, he doesn't know exactly the contents of the document, but he was just informed that there was a document that designated or allowed him to accompany the former president, Your Honor, being OSCE. Why do you think, Mr. President, I should believe that statement? He referred to a document which content he doesn't know. Ang alam niya lang niya, pinasasama sa kanya, Pangulong Duterte. What kind of reasoning is that, Mr. President? Di ba? Sa palagay ko mga kababayan, binasama siya. Sumama ka na. Kami nang bahala sa papeles. Hula ko lang yun. Kaya hindi niya alam. Sabihin niyo na yung totoo para matapos na ako kasi sandali lang naman sana ako. Kung hindi lang paligoy-ligoy kayo, tapos na ako. Di ba? Kasi, Well, according to him, it was in the... kasi mga kababayan, bakit hindi mo alam? Kahit naman, di ba, sino
Pag alam mong mayroon kang dokumento, hindi mo man memorize yan, at least kahit man lang, para saan yan? Para saan? Anong nakalagay? Kahit man lang heading. O para saan? Ang document na yan. Hindi niya alam eh. So hindi ba? Ito nga po ang patunay. Kumbaga, or opinion ko lang ito, na talagang pag ginusto ng administrasyon, it can be done. May papeles man o wala, legal man o wala, ginusto eh. Para tuloy natatandaan ko yung sinabi ni dating Congressman Saldico na sinabi ni Martin Romualdez, what the President wants, President gets. Diba? Parang ganyan eh. Diba? Hindi naman pala siya ang dapat sumama. Siyang sumama. Why? Ay gusto ng administrasyon eh. May papeles, walang problema. Kaya pag tinanong, hindi alam. Kaya nung nasa hearing sa Senado, hearing ni Senator Amy Marcos tungkol dito sa kidnapping ni Tatay Digong, contempt siya. Kasi parang hindi niya alam tuloy ang isasagot niya. Kasi kung alam mo, no problem, di ba? Masasagot mo lahat. Kung wala kang, di ba? Kung alam mo lahat, maayos. Di ba? Nung nagkaroon daw ng investigation dito regarding that, according to Secretary Remulla of the ALG, that yun lang po na sinasabi that he was well documented. Remulla na naman. When he accompanied the former President, Your Honor. Sinabi mo na naman si Secretary Remulla. Ayun na nga. Puro kwentong kutsero naman ang... Di ba? Ganito na lang. Kung sakasakali, Mr. President, kung sakasakali lang naman, ano? Nga yan. Mukhang may nakalkal pa. Ito po kasi, tama naman yung aking suspecha, Mr. President. There was already an admission on the part of Ambassador Lacanilao then, nung nag-hearing ang isang committee in the Senate on the arrest of FPRRD, na nag-volunteer ka lang eh. Because there is no available official of PCTC o walang personnel, kaya ikaw ang nag-volunteer. There is a transcript to this effect that you just volunteered. So there is no document. So, which is very, very clear, Mr. President, that he himself volunteered due to the unavailability of personnel from PCTC. So he arrogated upon himself something that was not lawfully delegated to him. Diba? Sa mga kapatid, talagang parang bayad lang. Ay, nako. Parang papremyo lang sa kanya ito. Kaya pala hindi niya maipaliwanag kung bakit siya. Alam mo, Mr. President, ganito po yan eh. Lahat po ng notice ng isang korte, lahat ng subpoena o anumang klase ang ipatupad ng korte, yung sheriff po ang nagdadala. Kumbaga, yung PCTC dapat ang nagdala sa Pangulong Duterte. Pero kayo po nag-volunteer. Tama po. Ito Yes, po Your ang Honor, transcript. Yes, Your Honor, Mr. President. Inaamin po ni Secretary Lilaw na siya po ay nag-volunteer. Oh, nag-volunteer. So wala na yung dokumento ha. Wala na yung dokumento eh. Hindi mo nga maipaliwanag kung ano yung content ng document. Kwento lang yun. Kwentong kutsero lang. Diba? Yes? Well, sabi po kasi niya, yun daw yung nabanggit nung sa Senate hearing na he was documented. You were documented as what? Kanina dokumento yung sinasabi mo ngayon. Ikaw na ang dokumento. Ano ba yun? Nung siya po ay nagboluntaryo, kinakailangan daw mabigyan ng dokumento para po siya po ay makaalis. Ayun So, na nga. okay. The document says that you volunteered. Kasi nasa transcript talaga ng Senate, ano eh. Yes, Your Honor. He confirms. So the last question now, since you volunteered to accompany the former president to The Hague, kahit na irregular, illegal lahat ang mga proseso, will you also volunteer kung sakasakali na babalik na ang dating Pangulo na ikaw rin ang mag-uwi sa kanya? He said that if there is an order for him to
do so. He will volunteer to bring Paano him back. magiging voluntary yung kung ordering ka pa? Kanina, nag-volunteer ka kanina. Mario Joseph naman na usapan ito. No, but, kung may order daw, siya po isusunod yun. Hindi na voluntary yun. In-orderan ka na. Mandate na yun eh. Salamat po, Mr. President. Pasensya na po at tumaba lang ng konti. Maraming salamat po, Mr. Sponsor. Thank you rin po. Right. Majority. Yun lang nga po mga kababayan. See, anything, parang nagkakatotoo tuloy yung isip-isip natin na anything is possible dito sa administrasyon na to. Kahit hindi pwede po, pwede.